Alam niyo ba na ang lungsod ng Valenzuela nakilala ngayon bilang isa sa mga pinakamasiglang industrial na lungsod sa Metro Manila ay minsan ding kilala bilang tahanan ng mga bayani at nakasaysayang alaala? Bago pa man umunlad ang mga pabrika at negosyo, ang dating bayan ng Polo ay napuno ng kwento ng pakikipaglaban, paglilingkod at pagmamahal sa bayan. Sa dokumentaryong ito, hindi lang natin titingnan ang Valenzuela bilang isang makabagong lungsod. Sisilipin din natin ang mga museo at pamanang arkitektura na patuloy na nagpapaalala kung saan nagsimula ang lahat. Ano nga ba ang mga alaala ng nakaraan ay tinatago ng Valenzuela? Tuklasin natin sa puso ng lungsod ang mga museo nito. Unahin natin ang puso ng kasaysayan ng lungsod, ang mga museo na nagsisilbing buhay na tagapag-ingat ng ating kasaysayan. Ang mga museo ay nagsisilbing buhay na tagapag-ingat ng ating kasaysayan at pagkakailanlan bilang mamamayan. Isa sa mga ito ay ang museo ni Dr. Pio Valenzuela na matatagpuan sa Barangay Pariancillo Villa. Dito makikita ang mga lumang dokumento, larawan, at mga kagamitan na naglalarawan sa buhay ng bayaning si Dr. Pio Valenzuela. Isa sa mga kasapi ng katipunan at pinagkunan ng pangalan ng lungsod. Habang naglalakad sa loob ng museo, maririnig mong mga tunog ng nakaraan. Ang mga papel na lumang-luma na. Ang tunog ng paglalakad sa sahig na kahoy. At ang paghalimuyak ng kasaysayan. Para bang bumabalik ka sa panahong pinanday ang diwa ng kalayaan. So, sino nga ba si Dr. Pio Valenzuela at bakit nga pa kaming may museum? Okay? So, unang-una, ang pangalan kasi ng bayan natin or ng lugar natin is Valenzuela. So, it's very evident at given naman na ang pangalan is isinunod sa local hero natin. So, si Pio Valenzuela is local hero. Okay? So, hindi lang siya basta local hero. No? Isa din siyang isa sa mga pinakamataas na leader ng Katipunan. Okay? Isa siyang taga-usig. Kasama niya yung tatlong kilala bayani ng Pilipinas, si Andres Bonifacio, tapos Emilio Jacinto, okay? Bukod dito, itinatag sa lungsod ang Museo ng Valenzuela na itinatag upang ipakita, ipreserba ang kultura, kasaysayan at sining ng lungsod. Sa mga exhibit nito, makikita ang pagunlad ng Valenzuela. Mula sa simpleng bayan ng Polo hanggang sa pagiging isa sa mga modernong lungsod sa Metro Manila. So, bakit nga ba may museum? Okay? Hindi lang siya basta lagakan ng mga lumang bagay. Para meron lang tayong mabalikan na kasaysayan, may mabalikan. Kumbaga, malaman lang natin ano ba nangyari nung nakaraan. Okay? So, hindi lang siya ganun. Okay? Kundi pagkilala rin sa mga naiambag. Halimbawa na dyan ang Museo ni Pio Valenzuela. Ano ba yung mga mas nakilala si Pio Valenzuela dito sa bayan? Bakit nga ba namin inalayan siya ng isang museo? So unang-una, bukod sa pagiging leader niya ng Katipunan, mas nakilala siya ng bayan niya bilang isang community doctor. Okay, so sa pagiging community doctor niya, nanggagamot siya sa mga kababayan niya o sa loob ng community nila. Nanggagamot siya, hindi dahil lang sa panggagamot. Nakilala siya dahil sa panggagamot niya ng libre. Aside doon, kapag meron siyang mga pasyente na na-encounter na talagang salat, walang kakayahang bumili ng mga gamot, mula sa sarili niyang bulsa, kumukuha ng pambili para lang doon sa pasyente. So, mula roon, ang museo ni Pio Valenzuela, ito yung parang magiging sandigan. Kumbaga, sandigan na
dapat meron pang susunod na Dr. Pio Valenzuela. Hindi lang siya dapat ma-stop sa panahon na yon. Kumbaga meron tayong magpapatuloy sa inambag o contribution niya at may pagpapatuloy pa ng ibang mga specifically mga Valenzuelano. Ang bawat exhibit ay tila pinto patungo sa iba't ibang panahon. Mula sa kolonisasyon, revolusyon, at sa pag-usbong ng industrialisasyon. Makikita rito kung paano ang Valenzuela ay lumago, hindi lang sa ekonomiya, kundi pati sa pagkakaisa at pag-ibig sa bayan. Sa bawat larawan, dokumento, at antigong gamit, muling nabubuhay ang kasaysayan ng lungsod. Isang paalala ng mga taong nag-alay ng kanilang talino, tapang at puso para sa kinabukasan ng Valenzuela. Hindi mawawala ang mga pamanang gusali tulad ng simbahan ng San Diego de Alcala. Isa ito sa mga pinakamatandang simbahan sa buong Metro Manila. Bagaman, ilang beses na itong nasira dahil sa lindol at digmaan, nananatili itong matatag bilang simbolo ng pananampalataya at katatagan ng mga taga-Valenzuela. Habang tumutunog ang kampana ng simbahan, tila nagpapahilala ito sa atin na ang pananampalataya ang isa sa haliging bumubuo sa pagkatao ng mga Valenzuelano. Sa gitna ng mga pagsubok, sa lindol man o digmaan, nananatiling buo ang pananalig ng mga tao. Ano po yung history ng lugar? And what its memorable places? Well, no, naikot yung museum natin, no, isa lang binabagsakan niya is to honor the heroism and the contribution of Dr. Pio Valenzuela. Kung nakabisita or naikot yung museum natin, kahit paano, meron kayong knowledge about Dr. Pio Valenzuela. So, from the name of museo itself, Museo ni Dr. Pio Valenzuela, we are honoring him. At habang patuloy na umuunlad ang lungsod, hindi rin nakakalimot ang mga mamamayan sa kanilang pinanggalingan. Sa bawat kalsadang pinangalan sa mga bayani, sa bawat paaralang nagturo ng kasaysayan, at sa batang lumalaking may dangal, naroon ang diwa ng Valenzuela at may kinabukasan. Bakit po mahalaga para sa mga kabataan ngayon na malaman yung kasaysayan ng Polo or ni Dr. Pio? Okay. So yun nga, nagmula ang bayan natin sa Polo. So kailangan dapat malaman ng mga kabataan yun kung yung pinagmulan nila, kung saan sila mag-uumpisa. Kasi kapag hindi alam ng kabataan niya kung saan siya nagmula, wala siyang magiging reference, wala siyang panghuhugutan ng inspirasyon upang mapagpatuloy at masustain pa niya yung meron ng bayan niya. Okay? So ganun din kay Pio Valenzuela. Kapag walang nagpatuloy kay Pio Valenzuela, ang kanyang kontribusyon para, ayun nga, pamunuan ng bayan, actually, aside from being a community doctor and a leader of Katipunan, he was also a governor of Bulacan, 10th governor of Bulacan, okay? So dun siya mas nakilala. So kailangan ang mga kabataan hindi man gayahin yung pagiging gobernador ni Pio Valenzuela, kahit man lang may pagpatuloy nila yung pamumuno sa bayan, kasi ang kabataan yung pininiwalaan natin na susunod na henerasyon. Sila ang mamumuno na sa bayan natin. Ang mga lugar na ito ay hindi lamang simpleng gusali o museo. Sila ay mga buhay na saksi sa paglalakbay ng Valenzuela. Mula sa pagiging tahimik na bayan ng mga magsasaka at mangingisda, hanggang sa pagiging industrial na sentrong kilala sa sipag, disiplina at pagkakaisa ng mga mamamayan nito. Ang pagpapahalaga sa mga museo at kultura sa Valenzuela City ay isang pagpapatibay sa pagkakakilanlan ng bawat mamamayan. Sa bawat salinlahing pumupunta at nakikilahok sa mga gawaing pangkultura, tinitiyak na ang yaman ng kasaysayan ay hindi malilimutan, kundi magiging matibay na pundasyon para sa mas maliwanag at makabuluhang kinabukasan. Sa Valenzuela City at sa mga tanyag na lugar nito ay mahalaga dahil ito ay nagpapakita ng paggalang sa kasaysayan, kultura at sa pagkakakilanlan bilang isang Valenzuelano at Pilipino. Bilang kabataan, tungkulin nating ipagmalaki at ipagpatuloy ang mga kwento ng ating lungsod. Dito nagsimula ang ating mga pangarap at dito rin natin itutuloy
ang ating kinabukasan. Ang pagmamahal at pagpapahalaga sa ating nakaraan ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa kasaysayan ng ating lungsod. Sir, follow-up question ako. Ano po yung parang mga greatest memories ng lugar na po? What do you mean greatest? Yung polo or yung museum? Yung polo, yung mismong polo. Siyempre, ang polo kasi, ito yung old center ng Valenzuela. Pag sinabi natin old center, ito yung poblasyon, sentro ng kalakaran, okay? So, ibig sabihin nun, sentro ng kalakaran, mapapansin nyo, maraming mga establishment dyan. Andito lahat, kumbaga, sentro. Andito lahat ng kailangan. Andito lahat sila. Capital talaga siya. Siyempre, as times goes by, marami na rin pagbabago. Lumawak ang Valenzuela, nagkaroon ng dalawang distrito. District 1, District 2. Tayo ay nasa District 1. So, napag-iwanan tayo. Kasi mas malawak ang lupa ng District 2 dahil nung panahon, is isa siyang malawak na palayan. Okay? So, isa siyang malawak na palayan. No? So, pumasok ang mga investors, mga outsider na investors, nilagakan nila ng iba-ibang establishment. So, doon nagmula siya. Right? Maging estudyante man, magagawa o simpleng mamalang, bawat isa ang tungkol ay pagpatuloy ang diwa ng mga nalang sa atin. Isip sa ating mga museo, pag-alala sa ating mga bayan, at sa simpleng pagpapakita ng malasakit sa ating lungsod, pinapakita rin natin na nabuhay pa rin ang ating kasaysayan. Ang pagpapahalaga sa mga museo at kultura ng Valenzuela City ay isang pagpapatibay sa pagkakakilanlan ng bawat mamamayan. Sa bawat salilahing lahat, kaganoon sa buwan ng lugar, tininiyak na ang yaman na sisaw ay hindi makalimutan. Sa dulo, ang kasaysayan ng Valenzuela ay hindi lamang nakasulat sa bawat pahina ng libro o nakapastil sa mga dingding ng museo. Ito ay buhay sa bawat puso ng mga Valenzuelano. Kung patuloy natin isinusulat ang bawat kabanata ng ating museo, dalangin natin na kailanman hindi mawala ang ating pagmamahal, paggalang, pag-alala ng ating pinagdasal. Sapagkat sa bawat kalsada, bawat paaralan, at sa bawat pamilyang bumubuo sa Valenzuela, patuloy nating isinusulat ang kasaysayan ng pagkakaisa, pag-asa at pag-unlad. Sa ating mga kamay nakasalalay ang kinabukasan ng lungsod na ating minamahal. Isang Valenzuela na patuloy na aabante, hindi lamang sa progreso, kundi sa puso ng bawat mamamayan. Dahil ang tunay na diwa ng Valenzuela ay hindi natatapos sa nakaraan. Ito ay nagpapatuloy sa ngayon at sa bawat bukas na ating haharapin.